Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating panghapon na panambaan dito sa PRBC. Unting announcement po is lang kanina lang po, paalala lang ulit po yung yung last day po yung sa t-shirt sa Rebap Camp. Pwede niyo pong approach si Deacon Joshua regarding doon. And also yung Rebap Camp, Family Camp this coming April 2 to 4. Yan lamang po. Before we start po, basahin ko lang po ang Colossians chapter 1 verses 16 to 20. Sabi po dito, For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the first from the dead, that in everything he might be preeminent. For in him the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. So inayaan ko po lahat na tumayo. Awitin po natin ating unang hymno, All Creatures of Our God and King. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, karapat-dapat nga po kayo sa purihan. Hindi lang po kayo nag-create, hindi niredeem niyo po kami sa kasalanan. Kaya mas mangibaba pa nawa aming papuri sa inyo, grounded sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Tulungan niyo po kami as we gather and worship sa hapon ito. Salamat Panginoon at muli niyo po kami binalik. Dalangin po namin na makita namin muli ang iyong muka, ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng pangangaral kay Kristo at ang kanyang ebanghelyo. Samahan nawa kami ng iyong banal na espiritu na ikonbik ang aming mga puso. Sugatan ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan niyo po kami pagkat
We are all unworthy, O Lord, sa inyong harapan, and we praise you, O Lord, patuloy kasi you have made us worthy in Christ. Help us to be reminded always na aming kinikilos, aming motivation is always in Christ and for Christ. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa pakikinig, sa pagpupuri. Tulungan niyo po kami, conscious namin binabanggit ang mga papuri na ito. Conscious po kami umaawit ng mga himno sa inyong kapurihan. At conscious po kami nakikinig. At merong aim to see Christ sa bawat pag-aaral naming salita, to live for Christ. Samahan niyo po kami at kayo lamang pong mapapurihan, Panginoon. Kayo lamang pong maluwalhati sa aming kalagitnaan. Gamitin niyo po yung salita to edify the saints and to save sinners na wala pa kay Kristo. Maraming salamat, O Diyos. Kayo lamang pong papurihan. Amen. Maaari po tayong umupo. Waiting po natin ang ating second hymn. Ito yung hymn, Preparation for the Scripture Reading. Makibukas po kayo sa akin sa Bagong Tipan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 22, talata 34 hanggang 40. Narito ang salita ng Diyos. Ngunit nang marinig ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, ay nagtipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Talata 44.
Habang nagkakatipon ang mga Fariseyo ay tinanong sila ni Jesus na sinasabi, "Anong palagay ninyo tungkol sa Kristo? Kaninong anak siya?" Sinabi nila sa kanya, "Kay David." Sinabi niya sa kanila, "Kung gayoy, bakit si David nang nasa espiritu ay tumatawag sa kanya ng Panginoon na nagsasabi, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa.' Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y naging kanyang anak?" Walang nakasagot sa kanya kahit isang salita. At wala na ring sino mang nangahaspang magtanong sa kanya ng anuman buhat sa araw na iyon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa aming pagbasa ng iyong salita. Salamat dahil natunghayan po namin dito kung paanong nanggaling mismo sa bibig ng aming Panginoong Hesukristo na ang pinakadakilang utos ay ibigin ka ng aming buong isip, lakas at aming kaluluwa. At ang pangalawa nito ay ibigin namin ang aming kapwa. Tunay, Panginoon, ang patotoo ng iyong salita na ang consummation ng batas, ng kautusan ay ang pag-ibig. Pag-ibig namin sa iyo, O Diyos, at pag-ibig namin sa aming kapwa. Batid namin, O Diyos, na ni isa sa amin rito ang hindi po nakatupad sa mga batas na ito ng perpekto. Kami mga mahihina at punong-puno ng pagkukulang. Ngunit salamat dahil nahanap po namin yung kasapatan ng batas na ito na ipinadalan po ninyo si Hesukristo na ni isang segundo man lang ng kanyang buhay ay hindi siya nagmintis sa pagsunod ng pinakadakilang utos na ibigin ka ng buong puso, lakas at kaluluwa, at ni minsan ay hindi siya nagmintis sa pagbibigay ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Salamat, O Diyos, dahil sa aming pakikiisa sa Kanya, sa aming pananampalataya sa Kanya, nang ihandog niya ang Kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, pangkapatawaran ng Kanyang mga tao. Salamat, O Diyos, dahil sa union namin sa Hesukristo na ito, natatanggap namin ang Kanyang katwiran na tila ba kami ang tumupad ng batas para ngunit, O Diyos, ang katotohanan nito ay siya yung tumupad nito para sa amin. Salamat, Panginoon, at hindi na po ninyo kami hinahatulan ayon sa katotohanan na kami mga makasalanan, kundi tinatanggap nyo po kami alang-alang sa katwiran ni Hesukristo. At nawa, O Diyos, ang katotohanan na ito ang magbunsad sa aming lahat na lumalim sa paglakad namin sa pananampalataya. Idinadalangin ko po ang bawat membro ng iglesia na ito na nawa, O Diyos, palaguin nyo po kami sa aming kalusugang espiritual. Nawa, O Diyos, wala sa amin ang nagpapabaya sa aming kaluluwa. Huwag niyo po nawang hayaan, O Diyos, na masyadong nakatuon ang aming mga isip at puso sa mga alalahanin sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon ng pakialam sa kaluluwa namin. Pagkat anong mapapala namin, O Diyos, kung aming makamta ng buong daigdig na ito, ngunit mapahamak naman ang aming kaluluwa. Nawa, O Diyos, matagpuan niyo po kaming lahat na masigasig sa panalangin sa kanya-kanya naming tahanan. Masigasig po kami sa pagtuturo sa aming mga kabiyak at sa aming mga anak na lumakad sa pananampalataya. Masigasig kami sa aming trabaho, sa aming mga pag-aaral, kung saan nyo man po kami nilagay. Maingatan po nawa namin ang aming mga testimonya na huwag mababahiran ang paningin ng mga tao na walang pananampalataya sa iyo tungo kay Hesukristo dahil sa palpak naming paglalakad sa pananampalataya. Nawa, O Diyos, ibigyan niyo po kami ng kakayanan na tunay na maging liwanag at asin sa mundong ito, maging mahusay nawa kami na patutuo sa ebanghelyo ni Hesukristo. Nawa, O Diyos, pagpalain nyo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, anuman ang aming tinatangkilik. Kawaan nyo po, O Diyos, ang mga kapatiran namin na naghahanap ng trabaho. Nawa, ibigay nyo po sa kanila ito. At sa mga kapatiran po namin na merong hanap buhay, ito'y galing sa iyo. Tulungan nyo po kami na maging mahusay at masipag sa mga biyaya na ito. Maging sa mga ministeryo, O Diyos, na binigay nyo po sa aming iglesia. Nawa, O Diyos, matagpuan kami na hindi kami
hindi kami pabor na pwede na, hindi kami payag na half-hearted kami, kundi o Diyos masigasig kami sa pagsunod, pagtupad ng mga ministeryong pinagkaloob po ninyo. At dalangin namin o Diyos, magbukas panawa kayo ng marami pang oportunidad sa amin na maipangaral ang ebanghelyo ninyo. Magbigay pa po nawa kayo sa amin ng mga evangelistic opportunities. Magbigay pa po nawa kayo sa amin ng mga gospel opportunities, mga Bible studies, nang sa ganun o Diyos, mas masigasig namin na maipangalat ang iyong mensahe ng kaharian mo dito sa lugar kung saan mo kami nilagay, dito po sa Cavite. At tulungan niyo po nawa kami rin o Diyos sa aming pagsamba sa hapon na ito. Batid po namin na kami mahina, meron pong antok, may kapaguran na rin sa maghapon, pero mabiyaya ka o Diyos at alam namin na ikagawad mo ang kalakasan kung ito'y aming hihingiin sa iyo. Nawa ipagkaloob niyo po ito. Tulungan niyo po ang mga ngaral. Nawa ilayo mo siya sa kamalian. Maging mahusay ang kanyang pag-handle ng iyong salita. Nawa o Diyos sa pamamagitan ng preaching ngayong hapon, ma-edify ang mga tao mo at na matawag o Diyos sa mga taong wala pa sa iyo sa tunay na pananampalataya at pagsisisi. Maraming salamat sa lahat ng biyaya na ito o Diyos at pinagkakatiwala namin ang mga remaining minutes ng aming pagtitipon ngayon sa presensya mo. Salamat Ama sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, nanyanig po lahat na tumayo. Awitin po natin nating offertory hymn. At ito na rin po yung hymn na paghahanda para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Awitin po natin ang All Glory Be to Christ. Most
welcome po natin yung mga visitors po natin ngayong hapon. Welcome po sa ating panumbahan. If you can ask Jesus Christ one last question, what will it be? Marami siguro ang sagot sa tanong na yan who will you give me as my wife or husband? Maari siguro yung tanong ng iba, totoo ba yung mga aliens at dinosaur? What did you write on the ground that made the Pharisees run away when they were about to stone the prostitute? Totoo ba yung Big Bang? Are we really from apes? Is evolution real? Marami tayong pwedeng maitanong Will AI eventually take over humanity? Ano po itatanong natin kung meron tayong one last question na pwedeng itanong kay Hesus Kristo? Siguro marami sa atin ang itatanong, when will you come back? Kailan ka babalik? Yung question po na yan, yung opportunity to ask one last question kay Hesus Kristo, hinarap po kasi yan ng mga apostol. So iniimbitahan ko po kayo sa portion ng ating pag-aaral sa Book of Acts. Nandito pa rin po tayo sa kumbaga second part ng prologue. Kung naalala ninyo, last Sunday, nagkaroon tayo ng introduction sa pag-aaral ng Book of Acts as start sa ating expository series nito. Ngayon, nandito na po tayo sa Acts chapter 1, verses 4 to 8. So, iniimbitahan ko po kayo, turn your Bibles to the Book of Acts chapter 1, verses 4 to 8. At babasahin ko po sa English Standard Version. This is the word of the Lord, and while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or season that the Father has fixed by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. This is the word of the Lord. Manalangin po muna tayo. Amin Diyos, hinihingi po namin ang karunungan mo sa hapon na ito. Tulungan niyo po ako sa aking pangangaral ng salita mo. Tulungan niyo rin po ang mga tagapakinig sa pakikinig ng iyong instruksyon mula sa iyong salita. Bigyan niyo po kami ng masunuring puso habang kami nakikinig ng iyong salita, O Diyos. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kung naalala po ninyo, mga kapatid, last Sunday po, nagkaroon po muna tayo ng overview ng Book of Acts. Nakita natin doon na meron po akong binigay na suggested title sa book na ito. Sinabi ko po doon na yung iba ang tawag dito, Acts of the Apostles. Yun po yung common na title ng book na ito. Yung iba naman, ang gustong title, Acts of the Holy Spirit. Yung iba, Acts of God the Father. Yung iba, Acts of Jesus Christ. Pero ang sinuggest ko po sa inyo na naniniwala ako na pinaka-faithful na title ng book na ito is The Acts of Christ, the Resurrected King. Hindi lang basta ni Jesus, kundi isang Jesus na nabangon mula sa mga patay, at hindi lang yon. Nandun sa langit, nagahari siya bilang hari ng kanyang kaharian. Nakita po natin doon sa ating previous na study, sino yung author. We were convinced na ito ay si Lucas, yung nagsulat po ng Gospel of Luke. At ang kanyang sinulatan, yung kanyang audience ay si Theophilus. Ano pong agenda ng pagsusulat ni Lucas ng book na ito para kay Theophilus? Ang agenda po is to give a defense and assurance that what we believe is true. Ito yung sinabi ni Lucas Gusto niya na mag-convince si Theophilus na kung ano man yung kanyang narinig na patotoo kay Hesus Kristo, hanggang mabangon siya sa mga patay, yun po yung totoo. So para po ito sa pagtitibay ng ating pananampalataya, para maging convinced tayo that what we believe is true. Pero tinignan din natin doon sa ika-4 na bahagi yung absences. Hindi po tinuturo ng Book of Acts ang iglesia in its perfect form. Makakakita tayo ng mga imperfections. Kahit nga sin makakakita tayo sa mga churches dito sa Book of Acts. Also, nakita din natin, isa sa mga absences niya, hindi po lahat ng nakasulat sa Book of Acts
piniprescribe po sa atin. Yung iba po doon, dinidescribe lang. Hindi po lahat dito ay inuutos sa atin na dapat nating gawin. Ngayon, dito po sa portion ng pag-aaralan natin ngayon, sa Book of Acts chapter 1 verses 4 to 8, makikita po natin si Hesukristo na paalis na po siya dito sa lupa. Paalis na po siya, kumbaga parang dispedida na po niya, at iniiwan po niya yung kanyang final instruction sa kanyang mga followers. Mula po nang mabuhay si Hesukristo mula sa mga patay, nag-spend siya ng 40 days kasama sila. Doon nga nakuha nung Roman Catholics yung 40 days. May pasyam pa silang tinatawag. Pero, tradition lang po yon. Si Hesukristo po, nung nabuhay siya mula sa mga patay, 40 days siyang nanatili sa piling ng mga apostol, at marami siyang tinuro sa kanila patungkol sa kaharian ng Diyos pertaining to the kingdom of God. At may kita po natin na itong mga final words niya sa mga apostol, binibigyan niya po ng diin na yung trabaho na iiwan ni Hesukristo para sa kanila, dahil nga aakyat na siya sa langit, may trabahong maiiwan dito sa lupa. At binibigyan po ni Jesus ng diin na yung trabaho na iiwan niya sa kanyang mga apostol at sa atin, maging sa panahon natin ngayon, ay hindi po kayang i-accomplish sa pamamagitan ng mga wits, ng mga magaganda nating pagpaplano. Hindi po ito kayang ma-accomplish through various clever ways of men. Pero may kita rin natin dito na hindi tayo iniwan ng Diyos na walang muwang. Alam niyang imposible yung trabahong iiwan niya. Pero may binigay po siyang kapangyarihan sa atin sa pamamagitan ng kanyang vicar through the Holy Spirit. At ito po yung mission na iniwan sa atin ng Diyos. At magfo-focus po tayo dito sa mensahe nito. The mission entrusted by Christ to the church is exceedingly impossible. Yet He has granted the Holy Spirit so that we may accomplish it. Sa Tagalog, ang misyon na ipinagkatiwala ni Kristo sa kanyang iglesia ay napaka-imposible. Ngunit ipinagkaloob niya ang banal na spirito upang ito ay maisakatuparan. Ngayon, mga kapatid, we will witness this narrative transpire sa pamamagitan po ng dalawang section ng sermon na ito. Una, tignan natin the promise of the Spirit. So, the promise of the Spirit, bigyan po natin ng diin dyan, yung verses 4 to 7. Naalala ninyo, 40 days nang nananatili si Jesus sa kanila, at pinapaghintay sila, hindi pa sila pinapayagang mangalat sa Jerusalem, sa Judea at sa Samaria, kailangan daw nilang maghihintay pa. Sabi dito sa verses 4 to 5, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem. So hindi pa sila binigyan ng marching order ni Jesus Wag daw muna silang aalis ng Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days ago. So itong pangako ni Jesus sa kanila, kahit dun sa gospel you will be clothed with power from on high. Pero hindi pa ngayon, maghintay muna kayo. Huwag muna kayong umalis dito kasi may ibibigay ako sa inyo, at pag natanggap niyo na itong ibibigay ko, yun na yung senyales na pwede na kayong magpatuloy sa misyon na iiwan ko sa inyo. Ano nga ba yung senyales na iyon? Mga kapatid, yung senyales na sinabi ni Hesukristo na iiwan niya yung banal na spirito, prophesied na po ito ni John the Baptist. Doon pa lang po sa Gospel of Luke, chapter 3, verse 16. Sabi doon, Luke chapter 3:16, John answered them all, saying, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with Holy Spirit and fire. So sinabi ni John the Baptist, pinabautismuhan ko kayo sa tubig. Pero yung may parating na mas dakila pa sa akin, kahit nga magtali ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. At itong parating na ito, hindi niya lang kayo babautismuhan sa tubig. Babautismuhan niya kayo through the Holy Spirit, by the Holy Spirit, or with the Holy Spirit and fire. Christ clearly stated to them na itong fulfillment na ito ay within arm's reach na lang. Kasi sinabi niya, not many days ago, tatanggapin nyo na maghintay pa kayo ng onte. Alam nyo ba mga kapatid,
Sa Old Testament, sa Book of Joel, meron pong prophecy doon na ito daw yung magiging tanda na magsisimula na yung tinatawag nating end times, last days. Sabi doon sa Joel chapter 2:28, "It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh." So sinasabi ni Propeta Joel, tumingin si Joel sa future, nakita niya, nag-prophesy siya, na balang araw, ibibigay yung Spirit ng Diyos. The Holy Spirit will come, your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female servants in those days, I will pour out my Spirit. So sabi ni Joel, darating yung araw na ibibigay ng Diyos yung kanyang banal na Spirito. At paano nyo malalaman? Kasi yung mga bata sa inyo, yung inyong mga sons and daughters, ay magkakaroon ng prophecy. Yung mga matatanda sa inyo, magkakaroon ng dreams and visions. Alam nyo mga kapatid, galing ako ng charismatic movement. Kumbaga bugbog tong verse na to. Lagi itong kinukot tuwing meron kaming meeting na tanda daw na nasa amin yung Holy Spirit pag merong nag-speaking in tongues, may nagpa-prophecy, hindi po yon ang tinutukoy dito. Kaya po nagbigay ng prophecy si Joel sa chapter 2 na pag dumating daw ang Holy Spirit, ang magiging tanda may magpa-prophesy at magkakaroon ng dreams and visions. Ang fulfillment po nun sa Acts 2. Doon po nangyari yon. Hindi po ngayon yung fulfillment nun. Tapos na po mangyari yon. At may kita natin, Acts 1 ito verse 4 to 8 Yung fulfillment, yung outpouring of the Holy Spirit, nagkaroon po ng katuparan doon sa susunod na chapter ng ating pag-aaralan, sa chapter 2. Darating po tayo doon makalipas ang ilang pang study. Pero, punta po tayo sa verse 6. Ito na. After 3 years na kanilang pagsama kay Hesus Kristo, under sila ng tutelage ni Christ, lagi nilang kasama si Christ Tinuturuan sila ni Hesus Kristo for 3 years, namatay si Hesus Kristo, akala nila wala na, katapusan na. Kaso biglang nabuhay muli si Hesus Kristo mula sa mga patay after 3 days, nakasama nila ng 40 days and 40 nights. Ito na yung moment nila, pwede na silang magtanong kay Hesus Kristo, one last question, bago umakyat si Hesus Kristo sa langit. So, hindi na nila muli makakausap si Hesus Kristo face to face Ito na, last chance na nila para magtanong. Tingnan natin sa verse 6, ano yung tinanong ng mga apostol? Ito yung tanong ng mga apostol sa verse 6. "Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel?" Grabe yung tanong po nila, Panginoon, ito na ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Ngayon, ang tanong mga kapatid, bakit kaya ito yung tanong nila? Sa dami-dami ng pwede nilang mas importante sigurong tanong kay Hesus Kristo, bakit ito po yung napili nila? Na, Jesus, babalik mo na ba yung kadakilaan ng Kingdom of Israel? Ano ba yung Kingdom of Israel? Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sino yung tinuturing na bansa na pinaka-superpower, na pinaka-kinakatakutan? Siguro yung iba sasabihin Russia, siguro iba China. Pero siguro common knowledge, pag tinanong mo, at least dito sa Pilipinas, sinanong mo yung mga Pinoy, sasabihin sa'yo, United States of America. Sila yung parang pinaka-superpower ng bansang ito, hindi makakanti na bansa. Alam niyo po ba may time sa Old Testament na ganun po ang Israel? Sila yung superpower. Sila ang pinakamalakas, hindi makakanti, pinakamayaman na bansa. Sila po yung pinakakilala pagdating sa political and military power and influence. Sila po yung kumbaga malaki yung kanilang economic muscles, unmatched yung kanilang religious influence sa buong mundo. Ganito po katayog yung Kingdom of Israel nung panahon ni David at ni Solomon. Walang bansa na kayang tumalo sa kanila. Kinatatakutan sila. Kumbaga parang sila yung mayroong nuclear weapon nung panahon nila. Talagang dakilang kaharian. So ito yung tanong ng mga apostol. Jesus, i-establish mo na ba uli? Babalik na ba tayo sa pagiging superpower sa buong mundo? Babalik na ba tayo sa pagiging pinakamayaman, pinakakinakatakutan? Kasi sabi mo, Kingdom of God Nandito ka para i-establish yung Kingdom of God. Ikaw yung hari namin, nasa na yung kaharian? Ito na ba yon? Tayo na uli to?
Kingdom of Israel part 2 na ba ito? Kasi tandaan natin mga kapatid, namatay si Jesus eh. Akala nila wala na silang pag-asa. Yung iba nga sa kanila bumalik uli sa pangingisda. Nawala na sila ng pag-asa. Pero nabuhay muli si Jesucristo mula sa kamatayan. So ang dating sa kanila, yay, victory! Hindi pala nawala yung pag-asa natin. Pinapasabik lang pala tayo, mabubuhay uli si Jesus mula sa patay after 3 days. So ito na, balik na ba tayo sa ating glory days? So yun yung tanong po ng mga apostol. Ayun ang reason kung bakit sila nagtanong ng tanong na ito. So makamundo po, napaka-mundane. Nakatingin sila doon sa physical lang na realidad nitong pangako na ito. Isipin nyo mga kapatid 3 years na silang under ng pagtuturo ni Jesucristo, pero hindi pa rin nila naunawaan yung mga talinhaga. Mga apostol na po ito. Kasama na po ito ni Jesucristo matulog at kumain. Pero yung mga talinhaga, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Yung mga talinhaga ni Jesucristo patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi po tumago sa kanilang isip. Hindi nila na-gets na hindi yun panglupa, kundi spiritual na kaharian yung tinutukoy ni Jesucristo. Naalala ninyo sa Matthew 20, di ba, lumapit yung nanay ni James and John kay Jesucristo. Anong tanong ng mother ni James and John kay Jesucristo? O Jesus, pag naupo ka na sa iyong trono, ibig sabihin, pag nabalik na yung Kingdom of Israel, tayo na uli yung superpower, pwede ba na paupuin mo sa kanan at kaliwa mo yung anak ko, si James at si John? Ibig sabihin, maghari sila kasama mo. Yung nanay po na yun, tinulak lang din ni James and John na i-request yung kay Christ. Nahiya pa no? Hindi pa nila dinirekta si Jesucristo. Anong sagot ni Jesucristo sa kanila? Makakainom ba kayo sa kopa na aking iinuman? Anong sagot nila? Opo. Hindi nila naunawaan, mga kapatid. So for 3 years, na direkta silang tinuruan ni Jesucristo, hindi po ito pumasok sa kanilang mga puso. Hanggang ngayon, nabuhay na lang si Jesucristo mula sa mga patay, babalik na lang uli siya sa kanyang kaharian, ang habol pa rin nila makalupang kaharian. Inaasam-asam pa rin nila na mabalik yung kadakilaan ng Israel noon. Sabi ni F.F. Bruce sa kanyang commentary ng Book of Acts, sabi niya, their present question appears to have been the last flicker of their former burning expectation of an imminent theocracy with themselves as the chief executives. So, grabe yung comment ni F.F. Bruce. Sabi niya, kaya nagtanong ng ganyan yung mga apostol kasi last flicker of hope na ito na bumalik yung kaharian at yung underlying yan, yung ulterior motive niyan, gusto nila, akala nila, since sila yung mga apostol, sila yung magiging chief executives ng kaharian na yun. So, saan nakatuon? Sa kadakilaan ng Diyos o sa pagkilala ng kanilang sarili? Nakatuon sa kanilang sarili. So, ayun po yung pinanggagalingan ng tanong na ito ng mga apostol. They failed to understand yung salita ni Jesus sa John 8:36. Naalala po ninyo, si Jesus hinarap kay Pilato. Anong sinabi ni Pilato sa kanya sa verse 33 ng John 18? Sabi ni Pilato sa kanya, ni Pilate, "Are you the king of the Jews?" Total, kaharian Ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Anong sagot ni Jesus? Verse 34, "Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?" Sagot ni Pilato, "Am I a Jew? Your own nation and the chief priest have delivered you over to me. What have you done?" Sagot ni Jesucristo, ito. Verse 36, sabi ni Christ, "My kingdom," hari daw siya So may kaharian si Jesus. "My kingdom is not of this world." My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not of this world. Sabi ni Jesucristo, kung makalupa yung kaharian ko, di sana nakikipaggerahan sa inyo yung mga apostol ko. Di sana nakikipagspadahan yan sa inyo. Para hindi ako sa kamay ninyo ngayon. Pero hindi kasi panlupa, hindi rito ang aking kaharian, sabi ni Jesucristo. Yet, hindi pa rin naunawaan ng mga apostol kahit mismong sinabi na ni Jesus na hindi sa mundong ito yung kanyang kaharian.
Yung kaharian po na ini-establish ni Jesucristo, lalong-lalo dito sa Book of Acts, ay hindi po makalupa. It is greater, far greater sa ethnic Israel. Kasi yun yung gusto nila eh. Re-establishment ng kingdom of the ethnic Israel. Pero far greater po doon yung ina-accomplish ni Christ. Ang ina-accomplish ng kingdom is a heavenly kingdom. Anong sinabi ni Jesucristo? Paano tayo mag-pray? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So hindi na natiling dito sa lupa. On earth as it is in heaven. So yun yung kanilang tanong. Pero pagdating natin ng verse 7, nirebuke ba sila ni Jesucristo? Sinabi ba ni Jesucristo na, anong sinasabi niyong kaharian dito? Hindi ako maghahari dito sa lupa. Meron bang word si Christ? Na sinabi niya na hindi siya maghahari dito sa lupa? Tignan natin, verse 7. Sabi ni Jesucristo sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang otoridad. It is not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by His authority. So hindi sila ni-rebuke. Right? So kahit mga kamundo, kahit mundane, earthly kingdom yung hanap nila, wala naman sinabi si Jesucristo na hindi siya magkakaroon ng earthly kingdom. Right? Hindi sinabi ni Christ na kalimutan nyo na yung kaisipan na yan, banish the thought, hindi ako magkakaroon ng earthly kingdom. Wala pong ganun. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya lang, hindi na para sa inyo para malaman kung kailan. So hindi siya nag-yes, hindi rin siya nag-no. Pero sinabi niya, hindi na para sa inyo na malaman yan. Ibig sabihin, binigyan sila ng caution, binigyan sila ng warning to take heed of secret wisdom. Hindi na yan para sa inyo. Hindi na yan destined ng God the Father para sa inyo na malaman kung sa langit lang ba ako maghahari, wala akong physical kingdom dito sa mundo. Hindi na yan para sa inyo. Yung times and seasons, hindi na yan para sa inyo. They thought that the purpose of Christ, giving them the power of the Holy Spirit, was for them to achieve earthly powers, to replicate the kingdom that David and Solomon's kingdom once had. Kasi naalala nyo, may pangako ng banal na spirito na parating. Akala nila, kaya ibibigay yon kasi yun yung magbibigay ng kapangyarihan sa kanila para maghari sa mundo. Diba sa Book of Judges, ganyan? Pag binigay sa judge yung ruach, yung Spirit of God, ayun yung nag-i-empower sa kanila para manalo sa mga panlupa nilang laban. Akala nila ganun. Ibibigay yung ruach sa kanila, divine empowerment, the Spirit of God, para sa mga earthly feats. Brethren, maging maingat po tayo sa pag-interpret ng kaharian ng Diyos, ng workings ng Diyos with a carnal eyes. Ito pong nangyari sa mga apostol. Nawa hindi po natin i-view ang work ng Diyos. May we not view God's work this way, for carnal means and selfish gain only. So yun po yung una. Pangalawa nating tignan dyan, hindi lang yung promise of the Spirit, tignan din po natin yung pangalawa, the power to witness. Ulitin ko pa mga kapatid, hindi po ni-rebuke yung mga apostol na hindi wag na kayong umasa na magkakaroon ng earthly kingdom. Walang sinabi si Jesucristo po na ganon. At papaalala ko uli, akala nila yung Holy Spirit ibibigay sa kanila for mundane purposes. Pero tignan po natin yung verse 8 at sa tingin ko marami sa atin memorize ito kahit hindi na nakatingin sa ating mga Bible. Acts 1:8 sabi dito ni Jesucristo, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you." Ayun ang sabi ni Jesus, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be chief executives of the earthly kingdom. Hindi yun ang sinabi ni Jesus eh. Sabi niya, "And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Kung gusto po ninyong humanap ng central theme ng Book of Acts, ito po yun. Kung pwede tayong kumuha ng isang verse sa Book of Acts at ito yung magre-represent ng buong kwento ng Book of Acts, verse 8 po yon ng chapter 1. Ito po yung pinaka-central theme. And actually mga kapatid, yung buong Book of Acts, ito po yung kanyang testimony. Kung paano, by the power provided by the Holy Spirit, nag-witness sila sa buong mundo.
This book will unfold yung divine empowerment ng Holy Spirit sa pag-accomplish nila ng tinatawag na Great Commission. Hindi sila binigyan ng power through the Holy Spirit para maka-accomplish sila ng mga political agendas nila. Hindi for political power, kundi binigay yon para saan daw? To be a witness. Ibig sabihin, power to preach Christ. Yung kapangyarihan pala na bigay ng Holy Spirit, binibigay niya upang ipangaral natin si Jesucristo. Not to wage wars, hindi para sa mga mystical nonsense, but power to take the gospel to the ends of the world. Now, Christ is saying something like, ngayon na resurrected na ako, hintayin ninyo na makarating ako sa aking Ama, hintayin ninyo na makoronahan ako, mabigay sa akin yung aking rightful crown because I am the rightful king. Hintayin ninyo hanggang makaupo ako sa kanang trono ng aking Ama. Hintayin ninyo hanggang ipadala ko yung aking vicar, yung aking substitute, yung Holy Spirit. Then you will receive power. So pinaghihintay sila so that they can receive power from on high. Now, power para saan? Sabi, to witness. To witness to the gospel of Jesus Christ, hindi para mag-speak in tongues. That's the idea. Pag binigyan ka ng Holy Spirit, power to speak in tongues. Power to flop around like a fish. Power para manginig ka, para magkaroon ka ng deliverance and revivals. Power para mag-declare ka ng prosperity, na maaalis yung mga deaths and illnesses. Hindi po ganun. Hindi yun power para manginig-ginig ka na para ka nagkakaroon ng seizure. But power to boldly preach the gospel. To preach the new and living way. The way of the gospel of the King Jesus. Ito po yung central theme ng book na ito. The rest of the book testifies how they fulfilled this mission. At tignan nyo sinabi, you will be my witness. Saan daw? In Jerusalem, in Judea, and Samaria. Hanggang saan daw? To the ends of the earth. So, 4 yung binanggit. So, tingin nyo anong significance nung 4 na lugar na ito. Jerusalem, Judea, Samaria, tapos ends of the earth. Yung Jerusalem po, yun po yung local city nila eh. Yun yung pinakamalapit. Nandun mismo po sila. Di ba sinabi nga, wag muna kayong lumabas ng Jerusalem. Ibig sabihin, nasa Jerusalem sila eh. Sabi ni Jesus, magiging saksi ko kayo. Dito sa Jerusalem. Sunod Judea, ito yung neighboring region po nila. Sumunod Samaria, ito yung part ng Israel na hindi sila nakikiwisalamuha kasi nag-intermarry itong mga Samaritans na to, mga taga-Samaria. So, local city, Jerusalem, neighboring region, Judea, yung Samaria, isolated neighbors nila, tapos anong sabi? To the ends of the earth. And pagdating po natin sa last book ng Book of Acts, saan po nagtapos yung kwento? Nasaan sila? Nasa Roma. Right? Nagtapos yung kwento ng Book of Acts na nasa Rome sila. Yung Rome po, nung panahon nila, ito po yung pinaka-center city ng buong mundo. Center po ito ng everything kasi Rome yung nagmamayagpag nung time na ito, mga Romans. So, na-fulfill ba nila yung goal nila to reach the ends of the earth? Yes or no? In a sense, yes. Dahil narating nila yung pinakagitna mismo nung known world nung panahon nila. Yung Roma. Mga kapatid, tandaan natin itong Great Commission na ito na ibinagsak sa atin ni Jesucristo by the power of the Holy Spirit. Hindi po ito the Apostles' Commission. Hindi po ito commission, hindi ito utos ng Diyos para sa mga super Christians, para sa 12 apostles po niya. Hindi. Ito pong commission na ito is our commission. Commission ng bawat believer na nakaisa kay Jesucristo. Member ka ng kingdom ni Jesucristo? Si Jesucristo ang pinoprofess mong hari, ito yung marching order ng iyong hari na si Jesucristo. So embrace this task if you are one of His followers indeed. So, bilang conclusion mga kapatid, meron lang tayong 4 na babanggitin dito na makikita nating leksyon ng ating mga binasang teksto. Una, dumepende po tayo sa banal na Espiritu. Let us depend on the Holy Spirit. Tandaan ninyo, sinabi ni Jesucristo, wag muna kayong umalis ng Jerusalem. Hintayin nyo yung banal na Espiritu. Paano pala kung umalis yung mga apostol, nag-preach agad sila ng gospel nang wala pa yung Holy Spirit?
Tingin ninyo may mangyayari na isang preaching lang ni Pedro, 3,000 yung nanampalataya? Tingin niyo mangyayari? Tingin ninyo bakit nanampalataya yung 3,000 kay Pedro sa isang preaching lang? Dahil magaling na orator si Peter? Magaling siya mag-preach? Ang galing niya mag-illustrate? No. By the power of the Holy Spirit. Kung hindi dumepende yung mga apostol sa banal na spirito, ginawa agad nila yung commission without the power from the Holy Spirit, wala silang ma-accomplish. Ganon katindi ang pangangailangan natin, mga kapatid, na dumepende sa banal na espiritu. Tayo as a church, may mga ministries tayo. Nag-share tayo ng ating mga preaching dito sa pulpito. Meron tayong mga Bible studies. May mga evangelistic efforts po tayo. Tingin ba ninyo, magiging effective tayo sa mga efforts na yan as long as magpapadala tayo ng mga brethren na magagaling magsalita? No. Kahit utal-utal na brethren, kahit hindi aral na brethren, pag kinasangkapanan ng banal na espiritu, magiging effective sa kanyang ministry. Wala yan sa ating kakayanan. Nasa kapangyarihan ng Espiritu working in us. Di ba may kasabihan na, in order for you to accomplish great things in the ministry, you have to have the power of the Holy Spirit. That is not true sa Christian life. If you are a Christian, kahit magtali ng sandalyas mo, ng sinturon mo, kailangan mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu because through Him, through God, we have our existence in being. We have our movement in being because of Him. Kaya ganun katindi ang pangangailangan nating dumepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, binanggit ko ito, kinikilala mo ba ang sarili mo na membro ng kaharian ni Jesucristo na ito? Then you should embrace your role as a witness. Ito yung purpose ng Diyos sa iyo. To be a witness for Him. To be a witness. Every believer is called to testify to Jesus. Ito po ang job po natin. Hindi ko lang ito trabaho bilang pastor. Hindi lang po ito trabaho ng ilang kapatiran. Trabaho po natin itong lahat. Alam nyo kung mayroong gustong-gusto si Satanas sa mga Kristiyano, alam nyo ano? Yung maging sobrang filled siya ng gospel truth, gustong-gusto ni Satanas yan, tapos wag siya mag-evangelize. Itago niya lang sa sarili niya. Pag ganyan ang Kristiyano, very good yan sa paningin ni Satanas. Why? Kasi hindi mo na pangaral. Filled ka ng gospel truths, pero nanatili lang sa'yo. What's the purpose? Saan ka tinawag? Saan tayo tinawag bilang mga mananampalataya? Tumistigo, maging patotoo kay Jesucristo. So let us embrace our role as witnesses to Christ. Hindi po ito optional. Ito yung identity natin bilang Christians. Tandaan natin yan. Hindi ito optional. Identity natin as a Christian to be witness to Christ. Thirdly, let us start where we are. Naalala nyo, binanggit ko, sinabi, sa Jerusalem muna daw sila, sunod sa Judea, sa Samaria, sunod ends of the earth. Yung ibang mananampalataya, baliktad yung basa dito eh. Ang basa nila dito sa verse na to, and you shall be my witnesses in to the ends of the earth, and to Samaria, and to Judea, and Jerusalem. So magsimula muna tayo sa malawak, palit ng palit hanggang sa Jerusalem. No, we are being called to start where we are. Saan magsisimula ang gospel witness natin, mga kapatid? Saan? Sa sarili nating bahay. Pag tinanong ba yung mga spouse natin kung paano tayo nagwi-witness sa gospel within our home, matagpuan kaya tayong faithful? Na pinipreach natin yung gospel sa ating mga asawa? Na pinipreach natin yung gospel sa ating mga anak? Hindi po. Tinawag tayong magsimula kung nasaan tayo. Hindi mo kailangan mag-participate sa isang mission group in order for you na ma-fulfill yung task mo as a witness to Christ. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay nyo? Nasa work? Nasa trabaho? Nasa eskwelahan? Kung nasaan ka nilagay ng Diyos, hindi magbabago yung iyong mission to be a witness to Christ. So maging intentional ka. And lastly, let us participate in wider ministries to witness to Christ. Immerse natin ang sarili natin dito. Mga kapatid ng PRBC, kakasimula lang natin bilang isang iglesia. Isa ito sa dapat nating bigyan ng focus. Dahil dito tayo tinawag ng ating Panginoong Hesukristo.
hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-participate sa mga malalakihang conferences agad. Merong lugar para doon. Meron tayong primary na mission na binigay ng ating hari na si Jesucristo. Alin yun? To witness to Christ. So let us be faithful sa ating preaching. Let us make sure that we are preaching Christ. Sa ating mga scripture reading, kahit sa call to worship pa lang natin, sa ating mga conversations, nawa matagpuan tayo na faithful and intentional dito sa mission na ibinigay sa atin ng ating Jesucristo. At mananatili po yung mensahe ng hari na ito, ni Haring Jesucristo, na nagahari sa langit. At ang nananatili ang kanyang mensahe, either you will submit to Him or He will kill you. Either you will submit to Christ or you are His enemy. So ang panawagan sa iyo kung wala ka kay Jesucristo, manampalataya ka sa Kanya. As I said last week, pagbalik ni Jesucristo, hindi siya babalik dito as a lamb. He will return as a lion. And He will devour every single person na tumaliwas sa ebanghelyo niya. At nawawala po sa atin ang matagpuan ni Jesucristo na lumalaban sa kanyang kaharian. Manalangin tayo mga kapatid. Aming Diyos, salamat sa napag-aralan namin ngayong hapon. Turuan niyo po ang bawat isa sa amin na dumepende sa banal na Espiritu. Wala po kaming magagawa kung hiwalay po sa iyo. Kaya ganoon na lang ang katindi ang pangangailangan naming dumepende sa kapangyarihan na pinagkakaloob ng inyong banal na Espiritu. Nawa o Diyos, igawad mo sa amin ang kapangyarihan na ito at magbunsod sa amin na maging tapat na mga patotoo ng kaharian ni Jesucristo mula sa langit dito sa lupa. Salamat Ama sa lahat ng bagay na ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.